di pa nakapagsasubmit. 700 pesos ang bayad namin sa abogado. Uy, pakibigay nyo nga sa akin yung pangalan ng abogado at saka yung telephone number ng abogado. At tawagan na lamang ni Atty. Batas Mauricio. Hindi na natin babanggitin sa area ang kanyang pangalan at ang kanyang number. Pero ibigay nyo sa akin at nang siguro magkaroon po ng pagkakataon si Atty. Batas Mauricio na makausap niyang abogadong yan. Kasi kung 2006 pa, kailangan na ng demurrer to evidence, yung pang motion to dismiss, mapawalang bisa ang kaso upang matapos na ang usapin ang isang akusado dahil hindi naman napatunayan ang kanyang pagkakasala, masyadong matagal ang pinaghihintay ng akusado. 2 taon na. Ha? Okay? Alright. Maraming salamat. Okay. Tuloy-tuloy po tayo sa 0927-320-1750. Ang kanyang katanungan, good morning po. Ngayon po nakikinig ako sa inyong programa. Ako po ay mayroong problema sa aking in-file na pensyon sa SSS. 1 taon na ngayon, di pa na-aprubahan. Bali 136 months na akong nagkukulong sa SSS. Dati po akong nagtrabaho sa RMN sa Manila. Ngayon, 63 years old na ako ngayon. Ayan, maraming salamat. 0927-320-1750. Paki-text po ninyo inyong pangalan, paki-text po ninyo inyong SSS number at si Atty. Batas Mauricio na po ang makikipag-usap dito po sa Social Security System sa Manila upang sa gano'n malaman natin kung ano na nangyari sa inyong paghahabol ng inyong mga benepisyo. Kung kayo 60 years old na, nakapagbayad na kayo ng 120 monthly contribution, maliwanag po dyan mga kapatid, mga kababayan, na meron na kayong monthly pension na tatanggapin mula po sa Social Security System. Pag hindi po niya natatanggap yan, ang ibig sabihin, baka merong diferensya o may problema. So ang gagawin natin, i-text nyo kay Batas Mauricio ang inyong pangalan, complete name ho, pati na po yung inyong complete SSS number at si Atty. Batas Mauricio na ang mabahalang makipag-ugnayan sa SSS para mabigyan ng katugunan ng inyong problema. Maraming salamat. Si Batas Mauricio pa rin po ang inyong nakakasama. Atty. Batas, tumutugon sa inyong mga problemang legal. Dito lamang sa ating palatuntunan, kakampi mo ang batas sa DYKA 801 kHz sa Catholic Media Network ng San Jose Antique. Ang palatuntunang kakampi mo ang batas sa DYKA ay araw-araw pong napapakinggan, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga. Dito lamang sa ating impilang DYKA 801 kHz. Alright? Tumawag po tayo sa 0906-735-9632. Ang sabi niya, Atty. Batas, ano po bang dapat gawin sa isang municipal engineer na ayaw gumawa ng program of works na nais ng barangay captain? Ano bang kasong pwedeng itataw sa kanya? Well, depende po kasi. Bakit ba niya pinagagawa ng program of works? Program of works ba yan sa munisipalidad? O program of works sa barangay? Kasi, kung municipal engineer yan, yan ay municipal engineer ng munisipyo, hindi po ng barangay. Pwede na lamang kung meron kayong nahaw ng kahilingan at pagkatapos siya po ay nagbigay ng pagsang-ayon na siya ang gagawa niyan, pagkatapos hindi niya ginagamparan ang kanyang sinangayon ng gawain, may problema po tayo. Okay? Pero pagka wala, teka muna, hindi na tungkulin ng isang municipal engineer na gumawa ng program of works, lalo na kung yan ay para sa barangay lamang at hindi para sa munisipalidad. Maraming salamat. Tuloy-tuloy po tayo. Si Batas, Atty. Batas Mauricio pa rin ang inyong nakakasama. Dito po sa ating palatuntunan kakampi mo Batas sa DYKA 801 kHz live and direct mula po sa Catholic Media Network ng San Jose Antique. Pinagtitingin tayo dito mga kapatid, mga kababayan. Sensya na kayo. At sa labas po kasi ng Hall of Justice si Batas, Atty. Batas Mauricio, habang tayo nagbo-broadcast dito sa ating palatuntunan. So, ang ating oras, 23 minuto makalipas po ay 10 ng umaga. Habang iniintay po natin yung ating sasakyan, tayo po ay nagbo-broadcast dito sa ating palatuntunan. The show and public service must go on. Okay. Tumawag po tayo sa karagdagang mga problemang legal. Ipinapadala pa rin kay Batas, Atty. Batas Mauricio, live and direct. Wala po dito sa lungsod ng Quezon. Dito po sa aking cellphone number sa 0922-833-4396. Ito po ang karagdagang katanungan. Galing ng 0927-689-4480. Ang kanyang tanong, ano po ba ang dapat paglaanan ng 20% development fund ng barangay? Yung mga pagawain sa barangay, yung mga proyekto sa barangay, yan po yung dapat na pinag-uukulan ng pondo ng barangay. Kasama na po dyan yung pondo sa internal revenue allotment. Dapat ganun po yung inyong pinaglalaanan ng mga pondo sa barangay. Hindi po pwede na yung mga pondo sa barangay kung saan-saan ginagastos, kung